Napikit si Freya ng mariin. Sana pala'y sinabi niya kay Lucas na mahal niya iyon at wala siyang ibang lalaki na gustong makasama kundi ito lang. Dahil ngayon ay nanganganib hindi lang ang puri niya kundi pati na ang buhay niya. Hindi siya gumagalaw at walang nagawa na lumapit na sa kanya ang lalaki. Iniangat nito alaylayan ng suot niyang nightie. Asshole! Singhal niya dito. Sabay hampas niya sa muka pero kaagad siyang itinulak sa sahig at hindi pa kaagad siya nakagalaw dahil tumama ang ulo niya sa sahig. Kaagad siyang nakaramdam ng hilo. She felt Dexter on top of her but her vision is too blurry. Hawak pa din ni Dexter ang baril na naaaninag ni Freya sa nandidilim at nanlalabo niyang mga mata hanggang sa pigain nito ang mga panga niya. Shit, ang ganda mo talaga. Nilamukos dito ang dibdib niya kaya nanlaban siya. Demonyo ka! Sigaw ni Freya sa kanya kinalmot ang mukha nito pero sinapak siya ng lalaki kaya parang umikot na naman ang buong paligid. Nang magkaroon siya ulit ng pagkakataon ay sinundot niya ang mga mata nito kaya napadaing ito sa matinding sakit. She grabbed the chance despite her fear. She pushed Dexter away with all her might. Hindi kaagad nakabangon ang lalaki at umaatungal lang sa sakit. Umiiyak na tinakbo niya ang pintuan sa kusina at saka nagsigaw ng tulong pero tila walang makakarinig sa kanya. Tumakbo siya paikot sa harap ng bahay pero may dumamba sa likod niya kaya siya ay nadapa. Pilit siyang iniikot ng lalaki at sinuntok siya sa sikmura. Napadaing siya at parang tumakas ang lahat ng lakas niya sa katawan. Nanlaban ng pilit si Freya pero wala siyang magawa sa lalaki. Impakto ang gwardiya nila sa subdivision. Manyak ito at pinagnanasaan siya. Tinakpan nito ang bibig niya at saka sinimulan na hubarin ang botones ng pantalon. Ang damot mo! Titikim lang ako! Kaga ka! Kasalanan mo kasi ubod ka ng ganda! Hindi nakakasawa mukha mo, alam mo yun? Baka lalo na kapag umahalingin ka na sa kama. Ang swerte ng asawa mo sa'yo. Mahalay na sabi pa nito sabay ngisi. Lucas, umuwi ka na please. Dasal ng isip niya. She kept on assaulting Dexter but it's useless. He's numb and a jerk. Alam mo kung paano ko yun nabuksan? Hacker ako. Pag nanakaw lang ang sadya ko. Kaso hindi kita makakalimutan noong nakita kita. I have to calm myself while I'm thinking of you. Nakakailan ako sa maghapon. Magdamag. Shit ka. Papatay na kita pagkatapos dito. Lalong lumukas ang iyak niya sa loob ng bibig niya dahil ang diin-diin ng pagkakatakip dito doon. Ginamit mo ba yung mga regalo ko? I'm better than those. Well, it's better na gamitin ko rin sana pero wag na. My body alone is enough. Pinilit noon na bukahin ang mga hita niya kaya lalo siyang pumasag-pasag sa ilalim ng demonyo. Sira ulo ito. May aral ito dahil nag-i-Ingles ito pero may sayad ito sa pag-iisip. Nakakasiguro siya. Mataas naman ang standards nila sa pagpili ng mga papasok na gwardiya pero bakit may nakalusot pa? Tila ba manhid si Dexter sa mga suntok niya sa tagiliran nito? Nang pakawalan nito ang bibig niya dahil hirap na paghiwalayin ng mga hita niya at malamang kailangan ng dalawang kamay ay kaagad niyang inangat ang katawan niya para hablutin ang kamay nito at sa kanya kinagat ng mariin. Napaatungal iyon sa sakit dahil natikman niya ang dugo sa tindi ng kagat niya. Pero sinampal siya ulit ng lalaki gamit ang polohan ng baril. Nakapa niya ang piraso ng marmol na nakatanim sa bermuda at pilit niya iyong tinutuklap kahit nahilong-hilo siya. She needs to escape. She can't be weak. Not this time. Busy pa ang demonyo sa pag-ampat ng dugo sa kamay habang nasa ibabaw niya at ang akala yata'y hinimatay na siya. Nang tuluyan niyang matuklap ang marmol ay kaagad niyang inihampas sa ulo ni Dexter ng buong lakas. Hindi niya nalaman kung paano niyang nakaya ang parisukat na iyon na sinlaki ng tiles. Gamit lang ang isang kamay. Maybe it's what they so-called reserved energy na kusang lumalabas lang daw kapag may emergency. Nahilo ito at dumaing habang nagmumura. Itinulak niya ito at saka siya umiiyak na tumakbong papalabas ng gate. She can't give herself to anyone. Mamamatay muna siya bago siya maghahasa ng ibang lalaki. Si Lucas lang ang gusto niya at wala siyang balak na ibigay ang sarili niya kung kanino pa man, lalo na sa demonyo. Help! Sigaw niya habang pinipindot ang security lock ng gate.
Lalong napalakas ang iyak niya nang makita niya na bumabangon na si Dexter tapos ay tumatawa iyon na parang si Satanas. She cried. Sumigaw ulit siya ng hingi ng saklolo. Nang bumukas iyon na ilang metro na lang ang layo na lalaki na pasuray-suray na papalapit sa kanya. Si Dexter iyon at nakaposisyon na ang baril. Pero sa pagtakbo niyang papalabas ng gate ay kamuntit pa siyang mabangga ng kotse ng asawa niya. Lucas! Pero hindi siya natutuwa. Natatakot siya, lalo't hindi lang para sa buhay niya kundi para sa asawa niya. Bumaba ka agad ito at binunot ang baril. Freya! Agad iyong kumilos papalapit. Gulat man ay kaagad na nagdilim ang anyo ni Lucas matapos na makitang itsura niyang wala sa ayos at iyak ng iyak. His tears broke. Ang maninipis na labi nito ay lalong numipis dahil sa galit. Lucas! Sakay na! He'll kill us! Halos ipagtulakan niyang asawa niyang papasok sa kotse pero hindi ito natinag. Sakay na! Anito sa kanya at pinauna siyang makasakay. Sa driver's side ang daan. Hindi na makakaabot si Lucas. Hindi na ito makakasakay dahil nandiyan na si Dexter. Lalo siyang naalarma at humagulhol. Hindi. Babe! Anito sabay taas ng baril. Gulat pa siya nang bigla siya nitong ipagtulakang papasok sa loob at 2 putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa ere. Lucas! Napatili siya nang makitang bumulwak ang dugo sa puti nitong damit. Bumagsak sa kalsada ang asawa niya kasabay ng rapist na si Dexter. Agad siyang napababa at niyakap ang ulo nito. Lalong lumakas ang iyak niya nang makita ang tama ng baril sa dibdib ng asawa. Sa may puso o sa puso, nakitang-kita dahil sa puti ang suot na pang-itaas at ang dugo'y umaagos na sa bibig nito at umuubo. No! Lucas, no! No! Kaganyang kinuha ang smartphone nito para humingi ng saklolo pero hindi niya matanggal ang mga mata sa asawa na parang anumang segundo'y magpapaalam na. His hand raised to touch her cheek, yet it fell down. Tila walang lakas na bubagsak iyon sa hita niya. I'm sorry. I love... He said between his struggles. Humigpit ang hawak nito sa binti niya. Mariin itong pumibikit. He's hurting. He's in pain. Ayoko! Tulong! Malat na ang boses niya pero napakalakas kasama ang pagtangis. Diane will cry. Hindi pa man lang ay naisip na niya ang anak nila. Lucas loves Diane so much. Para siyang umiling ng sunod-sunod. She can't lose him. Not this time. Not anymore. Kahit kailan ay hindi pwede na mawala ito. Lucas! Ayoko! Lucas, don't leave me! Don't, please! Don't! Walang humpay ang pagtangis niya. Wala siyang tigil sa pang-iling habang naghihintay na may sumagot sa kabilang linya para makahingi ng tulong. Lucas coughed. Lalong umagos ang dugo sa bibig nito. Parang gusto niyang suluhin iyon, baka sakali ay matigil o maampat man lang pero kasabay noon ang pagsara ng mga mata nitong nakatitig sa kanya. Lalo siyang naalarma at umiyak. Lucas! Kung gaano kalakas ang sigaw niya ay hindi niya alam. Kung kaya nung nagisingin ng asawa niya ay mas lalo pa niyang lalaksan. After all this time ay sorry pa rin at pagmamahal ang nasambit nito. He gave up his life just to save her. How could she ever let him go if she wasn't able to tell him that she loves him too? Don't die. I love you so much. I love you so much, Lucas. Please. No. Please. She almost died in pain while trying to lift her up. Kung walang sasaklolo ay siya ang maghahatid sa asawa niya sa ospital. Kaya niya. Kakayanin niya na mailigtas ang ama ng anak niya. Hila niya ang asawa at pilit na iniaangat papunta sa backseat. Doon niya ito isasakay kahit na parang papanawa na din siya ng ulirat sa sobrang pagod niya. Si Sir Lucas! Sigaw ng gwardiya na gamit ang service vehicle para sa paglilibot sa buong subdivision. Help is here! Nakangiting iyak niya sa asawa. Sa kanya ito hinalikan sa labi. Hindi niya ito susukuan. Kung paano siya nitong hindi sinukuan, makuha lang ang kapatawaran niya.
Tumatakbo habang umiiyak ng husto papuntang chapel si Freya. Nang masilip niya sa glass window ng pintuan ng emergency room na gumuhit na ang 3 beses na pantay ang pintig ng puso ni Lucas sa electrocardiogram monitor. Ang braso nito na nakapatong sa gilid ng higaan ay lumaylay na ng tuluyan. Wala na. Tutop niya ang labi ay para siyang baliw na hindi malaman ang gagawin. It was so painful to see her husband die. It was way more painful than those last 6 years when she ran away without saying goodbye. It was a very short while. Talaga bang hinintay lang ni Lucas ang mapatawad niya iyon? Lalong lumakas ang hagulhol niya at wala siyang pakialam kung duguduguan man ang kanyang damit, pantulog at halos lumuwa na rin ang buong katawan niya sa sobrang ikli at nipis noon. Ang mama niya ang sumunod sa kanya nang tumakbo siyang umiiyak. "Baby! Anak!" Sigaw ni Emerald sa kanya pero kahit na wala na siyang lakas ay binilisan lalo niya ang pag-iwas. She is bruised and swollen, yet still managed to gather her strength to escape. Tumakas siya para hindi makita ang bagay na iyon, ang pagkawala ng mahal niya. "Hindi. Hindi papatay ang asawa ko. Hindi." She keeps on murmuring as if it will help, but it can do nothing. Halos sumalampak na siya sa sahig ng chapel dahil sa kawalan ng lakas. Wala na siyang boses pero ayaw niyang tumigil sa pagtangis. Paano ba niya tatanggapin ang katotohanan? Paano pa ba kung wala na ang kaisa-isang lalaking minamahal niya? Si Dayan, paano na ang anak nila? "Lucas, don't let go." Napasumiksik siya sa gilid ng upuan at niyakap ang mga binti niya, saka ipinatong ang noo sa tuhod. Ang katawan niya ay halos manginig ng sobra dahil sa sakit na nararamdaman. Sinasaktan na niya ang sarili niya dahil sa matinding galit. Galit siya sa lalaking sa Dexter. Huhukayin niya ang demonyo na iyon at papatayin niyang muli. Pero kahit gawin niya iyon, wala na magbabago pa kung bumitaw na si Lucas ngayon sa kanilang mag-ina. "Freya." Umiyak na tumabi ang mama niya sa kanya at kaagad siyang niyakap. "Nakama na." Halos hindi yata nito malaman kung anong sasabihin sa kanya. Because no matter how much the people around her try to calm her aching heart, there's no use. Nothing can calm her. Nothing. Parang sa isang iglap ay flashback na sumagi sa isip niya ang noon. Bata pa lamang siya nang mahulog siya kay Lucas. "Bakit naman ganito, Mama? Bakit ganito nangyayari? Ayoko nito. Ayoko, Mama." She violently shook her head as she sobbed. If it would kill her, then so be it. It's better, so could feel pain no more. Kagad na niyakap ng mama niya ang ulo niya para patigilin siya sa marahas na pag-iling. "Wala na tayo magagawa, anak." Napahikbi niya ito kaya lalong lumakas na naman ang iyak niya. "Bakit, Mama? Bakit ganoon? Bakit kung kailan alam ko na mahal ko pa rin siya, iniwan niya ako? This is all my fault." "Wala kang kasalanan, anak. Mahal ka ni Lucas, kaya kanya protektahan." Umiiyak na sabi ni Emerald sa anak na hindi maampat ang mga luha. Ang bawat kataga na lumalabas sa bibig ng kanyang ina, pakiramdam niya ay kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Napakasakit isipin na huli na ang lahat bago niya iyon ma-realize. Napakalaki din ang kanyang kasalanan. Sa halip na nagtanong siya ay mas pinaniwalaan niya ang sinabi ng ibang tao sa kanya. Sana'y nananaginip lang siya pero hindi. This isn't a bad dream and she's aware of that. At kahit napilitin niyang gumising ay hindi siya magigising. Hindi magigising si Lucas dahil hindi pa siya tulog. Totoo ang lahat at hindi niya matanggap iyon. Hindi kahit kailan matatanggap ni Freya sa puso niya ang nangyaring trahedya sa kanila. Sa isang kisap lang ng mga mata ay wala na ang asawa niya. Ang sabi ng mama niya kanina ay automatic na ginulo ng mga tauhan ng Daddy Santi niyang agency na nagpapadala sa gwardyang si Dexter at binili mismo ang ahensya at dinispatcha ang lahat.
kahit gabing-gabi na. From now on, Rosales na ang mag-handle sa sikat na agency na iyon. Na bagaman ay sikat, ay bakit nalusutan ng pesting magnanakaw at rapist at nakapag-apply as security guard? Malamang lahat ng dokumento doon ay peke. Her daddy Nix almost killed Dexter again. Na kahit napatay na ito ni Lucas ay halos sakalin pa daw ng tsuhin niya. She knows how much her family members love her, lalo na ang daddy Nix niya na bata pa lang siya inaalagaan na siya kapag wala ang mga magulang niya. Pero walang silbi na iyon ngayon. Walang-wala na dahil wala na din si Lucas. Ang galit ng kanyang buong angkan para sa lalaking nanakit sa kanyang batang puso ay naglaho na rin. Kamatayan ba talaga ang basehan ng tunay na pagsisisi ng isang tao? Hindi dapat. Freya, sweetheart. Boses ng papa niya sa may bukana ng chapel iyon. Na kahit parang napaka-maotoridad at nakakapagpalakas, ay kung bakit naman parang lalong nakakapanghina para sa kanya. Tumayo siya at sasalubungin sana ng yakap ang ama habang umiiyak, pero bigla siyang nahilot umikot ang paningin niya. Kasunod ay ang pagbagsak niya sa kawalan. Nagising si Freya at napabalikwas ng bangon. Iba na ang suot niyan damit. Damit pang ospital na iyon. Ang mama niya ang nasa tabi niya na tahimik na pinagmamasdan siya. Pakiramdam niya ay ang tagal niyang nakatulog at ramdam niya ang pamumugto ng mga mata. Pero nag-umpisa na naman siyang umiyak nang maalala ang lahat. Mama, si Lucas, Mama. Umiling siya kasunod ng pagyuko. Di niya pa rin matanggap na wala na ang asawa niya. Freya hammered her thighs but it did nothing to ease the pain. It only got worse. Tumayo ang mama niya at niyakap ang ulo niya. Hinalikan pa siya nito sa bunbunan. It's okay, baby. Lucas is fine. Ano yun sa kanya kaya nakaramdam siya ng pagkainis. Why do people keep on saying that a dead person is fine? Oo, alam niyang sinasabi iyon dahil tapos na ang paghihirap pero ang pangit pakinggan para sa kanya. Kumibot ang labi niya pero walang lumabas na boses. Fine? What did her mother mean by fine? Fine ba? Na dahil tahimik na at nasa langit na? Yun ba? Yun ba ang fine? Hindi yun fine. Kahit kailan ay hindi yun magiging fine. Never. She's about to shake her head again but her mom stops her from doing so. Umagos ang luha niya pero pinahid iyon ni Emerald saka siyang initian at hinagod ang ulo niya. Stop crying, baby. Lucas is stable now. He's alive, anak. Tumulo din ang luha nito pero nakangiti naman sa kanya. Umawang pa ang bibig niya at parang nahirapan pa siyang i-absorb iyon. Paano mangyayari yun? Eh wala na kanina. Patay na si Lucas. Diyos ko, napakatanga niya para hindi malaman kung alin ang kanyang paniniwalaan. Kaninang nakita niyang patay na, hindi niya mapaniwalaan. Ngayon ang sabi niya na buhay na, hindi pa rin mapaniwalaan. He's in the ICU. He's still under monitoring but looks like he's doing fine. Ilalabas na siya kapag hindi na nagbagong status niya, baby. You didn't lose him. Imporma noon sa kanya. Hindi niya kayo iniwan. Diyos ko, salamat po. Napapikit si Freya. She sobbed again. Nayakap niya ang mama niya sa bewang at doon umiyak nang umiyak. Nang maramdaman niya na kaya na niyang tumayo ay kaagad niyang ginawa sa kahumakbang para lumabas. Malalaki ang hakbang na pumunta si Freya sa intensive care unit, kung saan nasa labas naman ang papa niya at pasilip-silip sa salamin. Matyagang nakabantay sa manugang. She felt glad. Kahit na may nagawang mali ang asawa niya sa ama niya, ay may pagmamalasakit pa rin ito para kay Lucas. Nagkatinginan silang mag-ama at marahan siya nitong tinanguan. Kaagad siya sumilip na parang bata sa salamin. Napahawak pa siya roon at nakita niya ang asawa na nakahiga pa rin. May mga aparatong nakakabit sa katawan at may tubo sa bibig. May doktor sa loob na nagbabantay sa asawa niya at isang nurse. Malamang ay special request ng papa niya iyon para sa asawa niya. She wanted to touch Lucas so she touched the glass door. Para bang nahawakan na rin niya ito kahit ganoon lang. Lucas!
she whispered as her tears ran down on her cheeks. Taimtim siyang nagdarasal sa isip at puso niya na sana'y magtuloy-tuloy na ang pagbuti ng kalagayan ng mister niya. At aalagaan niya ang asawa sa oras na makalabas na sila ng ospital. She tilted her head when she felt big hands on her shoulders, patting her gently. Papa. She turned around to hug her father. Yes, sweetie. Stop crying now. We'll do anything just to make sure he'll be fine. Papa loves you so much, and I know how much he does. He kissed her head. Isiniksik niya ang mukha sa may leeg ng papa niya. Thank you, Papa. You're so good and understanding, pero paano na nandito siya ngayon? I left him with no... Hindi mapigil na mapaiyak pa rin siya talaga na ang tinutukoy niya ay yung kanina na wala ng buhay ang asawa niya. Ang daddy ni Lucas ay wala pang alam sa nangyari. Nakakaawa naman iyon. Hindi niya kaagad na makakalimutan ang tagpo na iyon na lumaylay na ang kamay ni Lucas at wala ng pintig ang puso. Yun ang pinakamasakit na nasaksihan niya sa buong buhay niya. They did their best to revive him. They did it even if they also wanted to surrender. Giniba ko yung pinto ng ER nung nakita ko na umiiling na si Dr. Thomas and signaling everyone that Lucas was already dead. I did it para sabihin na wag nilang sukuan kasi iiyak ka. Fred cupped the back of her head. Nangatal ang boses nito at hindi napigilan na huwag sumabog ang luha. Papa. Lalong napaiyak siya sa sinabi nito. I love you, Pa. I love you more, Princess. During their last attempt, his heartbeat rose. If they gave up, wala na siya ngayon. But based on experience, ako ang tao na hindi madaling sumuko, anak. At kahit kailan di ko yun gagawin sa pamilya ko, lalo na sa inyo ng mama niyo. And even to Lucas. Nito pa sa kanya. She was speechless. She saw her mama standing close to them, leaning on the wall. Nang makita noon ng ngumiti siya ay lumapit kaagad at isinama ng papa niya sa pagyakap. Her family is a perfect example of a happy family, and it was her paradise. That's why she tried her best to forgive her husband and forget the past, to build a happy life with their daughter. And thanks to his father's undying hope and courage, na kahit may edad na ito ay dala-dala pa rin pala ang kakaibang tapang ng pagkatao. Na noong bata pa siya ay nakikita niya kapag may mga pagkakataon na sinusubok ang pagsasama ng dalawa, ay hindi kaagad na bumibitaw. Nagkulang ba siya doon kaya siya bumitaw kaagad noon? Natakot kasi siya. Natakot siya na baka makita niya kung paanong iiwanan siya ng asawa niya. Mababaliw siya. Yun ang sigurado. Kaagad siyang napapihit nang bumukas ang pinto ng ICU. Freya, pasok na po kayo pagkatapos ninyong humingi ng disinfected ER gown sa kabilang room. Pwede niyo na po malapitan si sir. Anang nurse na hindi na ulit pumasok doon at tuloy-tuloy nang pumunta sa kabilang kwarto. Napatigagal siya at puno pa rin ng mga luha sa mga mata. Tinungan siya ng papa niya. She kissed both of her parents bago siya pumasok sa kwartong sinasabi ng nurse. At saka siya nagmamadaling humingi ng sinasabi noon na dapat niyang isuot. After that, she hurriedly went inside the ICU. Parang nag-slow motion na lahat nang makita niya ang asawa sa malapitan. All that she ever wanted to do is to stare at his face forever. She touched his arm down to his hand. Sa kanya iyon hinawakan ng dalawang kamay. Suot pa din ito ang singsing at hindi na malamang nagawang tanggalin ng mga nurses kanina dahil sa pagmamadali na maisalba ang buhay ng asawa niya. Hi, babe. Her soft sobs. Be strong. Dad is waiting for you and of course me too. I love you, Lucas. Inangat niya ang kamay nito at dinala sa pisngi niya. She's a bit cold. Malamang dahil sa pag-aagaw sa buhay at kamatayan kanina kaya iyon ganoon. Alam niya lumaban din ito para sa kanya at para sa bata na walang alam hanggang ngayon na ganito ang kalagayan ng daddy niya. That he almost left them. He almost said goodbye to them. Wasn't it enough to prove how much he really loves her and how sincere his repentance is? It's more than enough. And after all this time na ang sungit niya rito at ang taray-taray pa,
ay siya pa rin ang inaalala nito hanggang sa huli. Bumalik sa isip niya kung paanong tinabig siya nito at ipagtulakan sa loob ng sasakyan at hinarangan siya nang makita sa Dexter na babarilin siya habang nakatalikod. Freya, anong doktor sa likuran niya kaya pinahid niya mga luha gamit ang isang kamay. Yes, Doc. Tumingala siya ng konti sa doktor na nakatayo sa may tabi niya. He's a fighter. Just like your father. Ang lakas siguro ng pagmamahal nila sa iyo. Para parehas silang lumaban sa sitwasyon na iyon kanina. Anang lalaki sa kanya. Tumulo ulit ang luha niya nang sulyapan ang mukha ng asawa. Ewan niya kung naririnig sila nito o hindi, basta ang importante ay buhay na ito. They really do. Tanging sagot niya. Lucas got shot just half an inch above his heart, Freya. That's why the operation was so complicated. Nag-cardiac arrest siya. After, at yun ang muntik na makapatay sa kanya. Or shall I say, killed him. But unbelievably, we still revive him. He'll be fine now. Sana. 2 hours na kami nagmamonitor and I can barely say that he's been doing good. Anang doktor sa kanya at tinapik ang balikat niya. Diyos ko, sana nga. Salamat po. Anya lang saka ngumiti ng konti. Hindi na niya maitigil ang paningin sa mukha ng asawa dahil baka mamaya kapag pumikit siya mawala ito ng tuluyan. I kiss him, Tito Thomas? Tanong niya sa doktor. Wala naman siyang dapat na ikahiya dito. She's been badly needing Lucas and wanted to kiss him just to feel him and make him feel that she's just behind him. Yes, you may. Lalaki saka tumalikod na sa kanya. She took no time to dally. Kaagad niyang inilapit ang mukha sa mukha ni Lucas na nakapikit ang mga mata. Her heart broke when she saw tears on his face, which ran from his eyes down to his temple. He's crying. Narinig ba sila ng asawa niya? Why is he crying? Sumakit ang puso niya kaya napahigbi siya. Hey, I'm here, babe. You need not to cry. I love you. Pinahid niya ng marahan ang luha nito gamit ang hintuturo niya sa kamariin na hinagka ng asawa sa pisngi. Pero ang sabi niya ay huwag itong umiyak. She could hardly wait for that day na babalik na ito sa maayos na kalagayan. Isang malakas na Lucas na parang pinapantasya ng lahat ng kababaihan sa office. That handsome face of Lucas who captivated her since then and now and will definitely continue capturing her entire being tomorrow. Wala siyang pagdududa sa bagay na iyon. Is there any possible way to contact Lucas' father's papa? Masuyong tanong niya sa ama na yakap siya sa upuan. Pipilitin natin makontak, anak. I'm sure Lucas has his number but the phone was damaged. Nabasag at hindi nag-on. Natatakot din ako na malaman ng daddy niya kasi baka mas mag-alala at kung ano pa mangyari. I think we better wait for Lucas to wake up, honey. It will happen soon. Mas may pag-asa na tayo ngayon. Galit na galit ang daddy sa auntie mo, baby. Kasi doon sa oras ng gabi, sisirain niyang agency by any means. Kilala naman nila ang pamilya natin at kung paanong gumalaw ang mga Rosales. Tumango siya. Nako, iba din na magalit ang daddy sa auntie niya. Yun ang daddy ng lahat. Sobrang bait noon at pinaka-formal sa lahat ng magkakapatid pero sa oras na mabuisit, lumalabas ang tapang. Umuwi ka na muna saglit, anak. Utos ni Fred sa kanya pero ang bilis ng iling niya. You have to talk to Diane. Hindi pwede na walang alam ang bata. Besides, makatutulong kay Lucas kapag dinala mo dito sa Diane. Ngumiti siya sa ama at tumango. Yes, Papa. Napabuntong hininga ito at tinalikan siya sa noo. Habang pababa si Freya sa sasakyan, pakiramdam niya ay naiwan na sa ospital ang kanyang isip at puso. Nagmamadali siya at natanaw kaagad ang anak na naglalaro na sa ganoong oras. It is just 6 in the morning. Suot pa nito ang pajamas. Si Felix na nagbabantay dito at halatang inaantok pa nga sa may pintuan at nakapangalumbaba. Agad iyon na napatayo nang makita sila ni Emerald na bumaba sa sasakyan. Me! Sigaw ni Diane saka sumalubong ng yaka pero biglang napatingala sa kanya nang mapansin ang suot niyang hospital gown. How is he? Agad na tanong ni Felix sa kanila at agad siyang niyakap.
Sinilip nito ang mukha niya, tinawakan siya sa baba. He's been saved, sagot ni Emerald. Thanks God. Let's go inside. Mommy, nag-away po kayo ni Daddy na naman? Diane asked worriedly but she shook her head. Kung sana nga ay nag-away lang sila ni Lucas ay mas madali ang lahat, pero hindi. Napakalala nang nangyari at traumatized pa din siya hanggang sa mga sandaling ito. Kumain na ba si Diane, Felix? Tanong ni Emerald sa kakambal niya. She ate soup. Good, sagot ni Emerald. Bakit ganyan po ang damit mo, Mommy? Is there anything wrong? Iniupo niya ang anak sa sofa at si Felix naman ay naupo sa may tabi niya. Akbay siya. That is in the hospital, baby. Po? Garalgal ang boses nito at agad na kinusot ang mga mata. Umiyak na kaagad. Wala pa man lang siyang sinasabi. Ayokong mawala si Daddy. Anito. Saka siya tinitigan sa mga mata. Hindi mo mawala si Daddy. Okay lang si Daddy. Nandun si Lolo, binabantayan si Daddy. Anyang pilit na pinatatatag ang sarili kahit na naluluha siya sa nakikita niyang takot sa mga mata ng anak niya.